Narito tayo na yan sa Nepal, particular sa buwan ng Mayo, taong 2025. Isang lalaki na ang pangalan ay Bipak ang nagre-review ng mga kamera ng seguridad na nakakabit sa pangunahing gate ng kanyang ari-arian sa isang gabi na sobrang dilim at tahimik. गम्बुट लाछ यो मान्छे छाया जस्तो छ हैन गम्बुटबाट माथि क्लियर देखिँदैन नि केही फेरि यो गर्दा कपाल उडेको जस्तो हुन्छ क्या अब त्यो क्लियर गर्दा अरू केटाहरू आउँछ सर्लकै देख्छ फेरि Ang paligid ay mukhang lubos na tahimik hanggang sa may naitalang bahagyang galaw ang kamera na siguradong magpapanginig sa iyo sa takot. Isang babaeng bahagyang aninagl ang biglang lumitaw at naglakad. Sa gitna ng lubos na katahimikan, dahan-dahan siyang gumagalaw sa bangketa na may malamig at kakaibang katahimikan na parang hindi pangkaraniwan ng itsura. Pero ang tunay na nakakatakot ay nangyari makalipas ang ilang oras. May sumiklab na napakalaking sunog na tuluyang tumupok sa isang kalapit na bahay sa hindi may paliwanag na bilis. Sa lokal na paniniwala, matibay ang paniniwala ang mga pagpapakitang ito ay espiritong nagbabadya ng trahedya. Maaaring ang babaeng iyon ay isang pagpapakita ng tadhana na nagbabala sa mangyayari o baka naman isa lang itong nakakakilabot na pagkakataon. Tahimik lang si Harry sa bahay kasama ang aso niya hanggang sa sunod-sunod na kakaibang pangyayari ang nagbago ng kanilang tahanan at naging bangumot ng ilang araw. Tingnan ng mabuti ang laruan sa sahig at huwag alisin ang tingin sa mga pinto. Nagsisimula ang lahat sa isang napakabanayad na paraan. Gumagalaw mag-isa ang laruan ng kanyang alaga na parang may hindi nakikitang nilalang na gustong makipaglaro. Pero pagkatapos ay tumindi pa ito sa ibang antas. Malalakas na yabag ang yumanig sa kisame at maras na nagbukasara ang mga pinto ng bahay. Isang bagay na nasaksihan mismo ng kanyang asawa na lubos na natakot. Ang nakatira sa bahay na yon ay talagang ayaw manatiling hindi napapansin. Mahirap masabi kung ano talaga yon, pero naroon ang mga larawan para ikaw ang humusga. Isang binata mula Inglaterra ang nagsabi na naging bangungot ang kanyang buhay matapos bumili ng maskarang pinaniniwalaan niyang isinumpa. Matapos mawala ng isang buwan sa social media dahil sa takot, nag-upload siya ng update para ipakita kung bakit kailangang umalis sa bahay. Pakinggan ang mga katok at maghanda sa susunod na mangyayari. Nagsimula na naman ito. It's fucking starting. Tigilan mo na ang pagkatok. Fucking hell! May nagbabalibag ng mga pinto sa bahay namin. Naiinis na talaga ako sa kalokohang to. Naiinis na talaga ako sa kalokohang to. Fucking hell. Alright. Harapin kita. Aakyat ako. Fucking hell! Fucking hell. Nagsimula ang video sa malalakas na tunog ng pagtama mula sa itaas. Fucking hell!
Galit at takot ang nararamdaman. Nagsusumamo ang lalaki na lubayan siya. Nang mag-ipon siya ng lakas ng loob para umakyat sa hagdan, biglang lumipad ang metal na paso pakanan. Tinulak ng di nakikitang puwersa. Kaya tumakbo siya kasama ang pusa para sa buhay nila. Ito ba'y mga practical effect para makakuha ng mga tagasunod matapos siyang mawala o desperadong pagtakas sa marahas na presensya? Sabihin mo nga, ikaw ba ay mananatili para alamin kung ano ang sanhi ng ingay na yon? Ako, siguradong hindi ko gagawin. Dadalhin tayo ng pwestong ito sa metro ng Vienna noong Setyembre ng 2023. Si Mark, isang musikero, pauwi mula night festival kasama ang mga kaibigan, ay napansin ang bagay na lubang nakakailang sa bagon at dali niyang kinuha ang cellphone niya. Hindi puno ang bagon, medyo relaxed ang paligid. Pero tingnan mo ang gilid na upuan, maganda sa makikita mo. Nakaupo, nag-iisa ang isang figurang nakaitim mula ulo hanggang paa, natatakpan ng nakakakilabot na belo, hindi gumagalaw o kumukurap, parang bangkay na walang ekspresyon, nakatingin sa kawalan. Mas masama pa ang sumunod. Nang ipakita ni Mary ang video sa mga kaibigan niyang katabi sa biyahe, nanumpas silang walang nakaupo sa upuang yun buong biyahe. Nahuli ba ng kamera ang nilalang mula sa kabilang buhay na di nakita ng tao? Sa tingin mo, may ibang paliwanag pa ba? Sa dulo, ikaw pa rin ang magdedesisyon dito. Ibinahagi ng isang miyembro ng komunidad ang nakakakilabot na bidyong ito na nagdadala sa atin sa Baylor Scott and Wyden Rowell Medical Center. Si Veronica, isang nurse, ay naka-duty sa gabi sa tahimik na ikalawang palapag. Lagpas hating gabi, habang nagre-repaso ng papeles kasama ang kasamahan, isang bulong ang sumira sa katahimikan. Makinig ng mabuti para marinig ang alingaw-ngaw may kung ano. Ayaw nitong maramdaman nilang nag-iisa sila. Narinig mo ba yon? Oo. Narinig mo ba yon? Gumawa siya ng maliit na ingay, pero malamang iniisip niya na ako ang kanyang ina. Ikaw, yun. Nossa, verdade. Vou dar something. Narinig nila ang mahina para mahinang paghuham ng isang batang babae, tapos biglang bumukas ng kusa ng maluwang ang kalapit na pinto. Kwento ng staff, may multo ng bata na umiikot dito tuwing gabi. Narinig mo ba siya? Fuck! Naririnig mo ba siya? Ikaw yan. Nossa, verdade. Vou dar something. Sa palagay mo ba hangin lang ang tunog sa ospital o multo talaga? Magkomento ka, babasahin ko. Usap-usapan na yon ang kaso ni Kyle Anthony. May isang taga-subaybay ng komunidad na nagpadala sa akin ng material kamakailan. Sa totoo lang, ugali ng batang ito ang pinaka-nakakabahala sa lahat ng nangyari. Tingnan mo mabuti ang kanyang reaksyon at pansinin kung paano niya lubos na binabaliwala ang mga nangyayari sa paligid niya.
Alam mo, hindi. Walang duda, may nangyaring pwedeng magpalayas ng kahit sino sa bahay. Pero si Kyle ay napabuntong hininga lang at kalmadong lumakad palayo na parang normal lang ang araw. Ayon sa mga tagasunod niya, hindi ang bahay ang problema, kundi ang mga nakakabahalang bagay na itinatago niya sa basement niya. Parang may nabuksan siyang pinto sa ibang mundo nang di namamalayan. Bawat bagong video ni Kyle ay mas nagdadagdag ng tanong. Sa tingin mo ba ay tinanggap na lang niya ang pamumuhay kasama ang mga nilalang? O naniniwala kang lahat ng ito ay isang maingat na palabas lang para dumami ang views niya sa internet? Nakita ko ang material na ito habang tinitingnan ang trending sa social media kung saan libu-libong tao ang naghahanap ng lohikal na paliwanag. Si Liam na nakatira sa maliit na baybaying bayan ay nagpasya i-video ang misteryosong abandonadong bahay na araw-araw niyang nadadaanan. So this house, the first time we passed it, Chase said the bottom part was not blinking. It was on, but it wasn't blinking. See how the different lights are at different intervals? The kitchen light being on. And then the far room over there, the light is going off and on. No one lives here. I think that this house may be haunted. Chase is gonna go inside and check it out. You I am. Ladies and gentlemen, this house is vacant right now. And it's more than one electrical circuit. So it can't be one malfunctioning. Matagal nang walang nakatira rito, pero tuwing madaling araw, may kumikislap na mga ilaw sa mga bintana sa parehong pattern. Bumalik pa si Liam makalipas ang 1 taon sa parehong oras at ganoon pa rin ang nangyari. Who would pay for electricity? Pati sa araw, nag-record pa siya at may isang ilaw na patuloy pa rin kumikislap nang hindi tumitigil. So it looks like one light downstairs is blinking, but the upstairs light isn't. This is the house during the daytime. Timer maybe? I don't know. But as you can see, it's definitely grown up. Okay, let's get the hell out of here. Screw this place. Kinumpirma ng dating residente na isinumpa ang lugar pero walang nakakaalam kung sino ang nagbabayad ng kuryente sa abandonadong lugar. Nananatili pa rin misteryo ito at walang pumapasok. Ikaw, may tapang ka bang mag-overnight para tuklasin ang katotohanan? Ilang linggo nang nakakaramdam si Kirby J nang hindi may paliwanag na kaba at nang nakakatakot na pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Lumala ang lahat nang sabihin niya ito ng malakas. Taasan ng volume at pagmasda ng manika, tiyak nakakikilabutan ka sa sabay-sabay na nangyayari. May multo sa bahay ko, bigla naririnig ko ang laruan ng bata habang nakaupo ako. Go. Naririnig ko ang tunog ng laruan sa likod, pero wala namang batang naparito kahit kailan. Sa tingin ko, nandito siya sa itaas. Sobrang takot ako. Mga apo ng nanay ko ang naglalaro niyan. Ano yan? Bakit ilaw o gagana ang laruan kung ilang buwan na itong hindi nilalaro ng kahit sinong bata? Seryoso, hindi hinawakan ng mga pamangkin ko ang mga laruan. Pero ngayong araw, bigla itong kumanta. Hindi, Diyos ko, kakatawag ko lang sa kaibigan ko at sinasabi ko sa kanya na may mga multo sa bahay ko. Hayaan mo ipakita ko sa'yo. Binili ng nanay ko itong manikang Annabelle. Mga 2 taon nang nakalipas. Dati, nakaharap siya sa harap. Pero araw-araw, unti-unti siyang lumingon papunta sa bintana. Iniisip namin naggalit siya kasi nilalagyan ng nanay ko ng mga bagay ang ibabaw ng kahon niya at ayaw niya yon. Dapat kong banggitin na. Kinabukasan, matapos dali ni Mama dito ang manikang si Annabelle, nabali ang bukong-bukong niya sa mismong kantong iyon ng kwarto. At ilang gabi lang na nakalipas, nadapa ang nanay ko sa gitna ng madaling araw. Hindi namin alam kung ano ang natisod niya, pero natamaan niya ang likod ng ulo niya at nagkaroon siya ng concussion.
Natatakot ako. Pag-amin ko sa kaibigan sa telepono na parang may multo sa amin, biglang tumunog mag-isa ang laruan. Kahit ilang buwan nang walang mga bata sa bahay. Pero hindi pa yan ang pinaka nakakatakot. Ilang araw bago yon, nagdala ang nanay niya ng lumang manika at kinabukasan nabali ang kanyang bukong-bukong. Maya-maya, nakongkasyon siya ng madapa kahit walang harang. Samantala, araw-araw lalong lumalapit ang tingin ng manika sa bintana. Ikaw na ang magpasya kung ang laruan na yon ay may sumpa o talagang malas lang. Gusto lang magpahinga ni Rod sa kanyang kwarto ng gabi. Pero bigla siyang napabangon nang makarinig ng ingay mula sa banyo. Ang nakita niya roon ay labag sa lohika. Di ko maalala na binuksan ko yun. Honestly is that? What honestly is that? I can use what the is? It's on the outside. It's on the outside. Natataranta at natakot ako. Ituon ang tingin sa salamin ng bintana at tumingin ng mabuti sa likod dito. Hinahatak ang mga kurtina papalapit sa bintana na parang may humahawak mula sa labas at may bakas na naiwan sa salamin. Ang mahalagang detalye ay nasa ikalawang palapag ang kanilang banyo. Habang siya'y umatras, nanginginig sa takot, may nakuna ng kamera na nakakatakot. Isang napakalaking itim na anino ang nakatayo mismo sa kanyang likuran, sa likod ng pinto ng banyo. Pagharap niya, nawala na ang nilalang. Hindi masasabi kung ito ay isang espiritu o baka mas masahol pa, pero tiyak na hindi siya nag-iisa noong gabing yon. Sinimulan ni Franco idokumento ang kakaibang mga bagay sa bahay tulad ng gripo na kusang bumubukas at pintong gumagalaw. Madalas itong idahilan ng marami bilang simpleng problema sa tubo ng lumang bahay. Ituon mo ang paningin sa dulo ng pasilyo at makinig sa sagot ng kadiliman. Nararamdaman sa mga yapak. Kung nandito ka, buksan mo ang ilaw. Ano? Pag nandito ka sa banyo, buksan mo ulit ang tubig. May iba pa bang taong nakapunta na sa bahay nito? Nasa panganib ba ang buhay ko? Ay, na. Wala dito. Ay, hindi. Alis na ako. Sa pelikula, may salamin at makakausap ko siya. Kaibigan, pakiusap, iwan mo muna ako, mag-isa. Hey! Hindi pare. Lumala agad ang sitwasyon nang may mga aninong hugis tao na lumitaw sa background ng mga video niya.
Minsan, sinubukan pa niyang kausapin kung anuman ang naroon. May biglang nakakatakot na boses ng batang babae na sumagot mula sa wala, saka lumitaw ang anino sa banyo. Pagbaba niya sa basement para imbestigahan, nakita lang niya ang kanyang puting pusang kalmado na parang walang nangyari. May nagsasabi na epekto lang ito ng pagod niya sa isip at may naniniwala namang magnet na masasamang enerhiya ang bahay niya. Ano man ang dahilan, talagang nakakakilabot ito. 10 taon bago nakapakwalipika si Chris McConnell, maratonista, sa dalawang pinakamahirap na karera, Berlin at Tokyo. Parang natupad na ang pangarap niya hanggang may mapansing nakakabahalang detalye ang isang mamamahayag sa background ng opisyal niyang mga larawan. Tingnan mo mabuti ang background ng parehong larawan. May kakaiba talaga sa dalawang larawang ipinadala mo sa akin. Sino yung lalaking nasa likod mo sa parehong larawan? Eksaktong pareho yung hindi kilalang runner nasa likod mo mismo sa dalawang magkaibang kontinente sa magkaibang taon. Sa pagsisiyasat, nalaman ni Chris na mas mabagal tumakbo ang taong ito kaysa sa kanya, kaya hindi sila maaring magtagpo sa parehong lugar sa dalawang karera. Iniisip ko kung gaano ito kaimposible. Dahil kakaunti lang ang mga litratong lumalabas sa ganitong event, nakakagulat ang pagkakatugma. Sabi ng iba, patunay raw ito na nasa simulasyon tayo. Namangha ako dito, parang ito na ang pinakabaliw na pagkakatugma. Pero ikaw ang magpapasya, ang pinakabaliw na tsamba sa kasaysayan o isang pagkakamali ng ating sistema. Isang urban explorer ang pumasok sa lumang abandonadong kompleks ng palakasan sa gabi nang walang paliwanag. Isang lugar na matagal nang nakasara at kung saan inaasahan mong katahimikan lang ang nangingibabaw. Pero wag ninyong iwawala ang tingin sa pintuang bakal at bigyang pansin ang basurahan sa dulo. Yung pintuan na yan din, nakita nyo ba? Sinasabi nila scripted ang video ko pero nakikita niyo ba o hindi? Nakita niyo ba kung paano nagsara ang pinto? May iba pang nakakakita o nakakarinig ng mga bagay. Pero sige. Makinig ka. Yun nangyari. Habang papalapit sa pasukan, kusa na nagsasara ang malaking pintuang bakal. Pagpasok niya sa pintuan, bigla itong tumigil na parang naramdaman ng pinto ang kanyang presensya. Pagkalipas na ilang araw, bumalik siya at isang mabigat na basurahan ang gumulong sa pasilyo papunta sa kanya, biglang huminto kahit walang nagtutulak. Ay, malinti kayo. Walang tao dyan. Sara dito. May musik eh. Hindi ko alam, walang hangin o lubid, parang pinaglalaruan siya ng mismong gusali. Ikaw ang bahala magdesisyon kung biro lang ito ng physics o may sobrang teritorial na espiritu.
Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang, matatapang lang ang umaabot. Mag-like, subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.